Ang plano ko po ngayon ay mag-preach sa inyo ng mensahe ng buong Exodus. Huwag kayong masyak. So hindi lang ngayon. Next week, we'll talk about yung message ng Leviticus. And then, Book of Numbers. And then, Book of Deuteronomy. Yung Genesis ay natapos na natin 2021 pa. So naiwan itong 4. And I believe na yung first 5 books of the Bible na tinatawag na Pentateuch, ibig sabihin 5 volumes, Penta, ay very foundational sa buong story ng Scriptures. And sa mahalaga ito na gagawin natin especially ngayon sa Exodus, hindi lang dahil 30 sermons na yung na-spend natin sa buong Exodus. So kung nasabaybayan na yung 30 sermon na yun, it is also a good recap or review nung napag-aralan natin. Pero kahit hindi nyo nasubaybayan lahat ng sermon na yon, I still believe na makakatulong sa atin kapag pag-aaralan po natin yung theological overview ng bawat book sa Bible. And I hope, bago po ako mamatay, ay matatapos natin yung buong Biblia na magkaroon tayo ng isang sermon, bawat aklat sa Biblia. Ay makakatulong ito sa atin kasi when you're reading the Bible, ay minsan nakafocus lang tayo dun sa binabasa natin. So mahalaga na nakikita natin, halimbawa, kapag nagbabasa ka ng Exodus 1, kahit isang chapter lang babasahin mo doon, alam mo yung konteksto ng buong Exodus. Alam mo yung konteksto ng buong Pentateuch. Alam mo yung konteksto ng buong Old Testament. Alam mo yung konteksto ng buong Biblia. At kung paanong lahat ng binabasa natin ay nakakonekta, nakaturo sa mabuting balita ni Kristo, at kung paano ito ngayon na ilalapat o na i-apply sa buhay natin. So, part of my job bilang pastor ay sanayin kayo bilang mga Kristiyano kung paano babasahin ang Biblia. And I hope na yung mga preachers ninyo ay nagiging model ninyo kung paano tingnan yung salita ng Panginoon. And so, makita ninyo sa bulletin ninyo yung outline ng story ng Exodus. So, 40 chapters yung Exodus. Pwede nating hatiin ito sa dalawang major sections. Yung chapters 1 to 18 ay tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. So hanggang paglabas nila, hanggang pagpunta nila sa Mount Sinai. And then chapter 19 hanggang chapter 40 ay tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos sa kanila at yung pagbibigay ng Diyos ng kautusan sa kanila. And so yung first part, yung chapters 1 to 18, ay pwede nating hatiin sa 4 na bahagi. Yung first 4 chapters ay tungkol sa yung account ng pagkakalipin ng Israel sa Egypt for 430 years hanggang sa kapanganakan ni Moises, hanggang sa pagtawag sa kanya ng Diyos para pamunahan ang Israel sa paglabas nila sa Ehipto. And then mula chapter 5 hanggang chapter 12 verse 32, ay makita natin na kung paanong si Moises na ay humarap kay Pharaoh to represent God, to represent God's people, para sabihin na payagan na silang lumabas sa Ehipto para sila ay sumamba kay Yahweh. And makita natin sa story na yon na paulit-ulit din na nagmamatigas yung puso ni Pharaoh at ayaw silang palabasin. So ang ginawa ng Diyos ay nagpadala ang Diyos ng sunod-sunod na salot sa kanila, 10 salot hanggang doon sa kamatayan ng mga panganay nila hanggang pumayag na si Pharaoh na, sige na, lumabas na kayo. And then yung pangatlong section, ando sa first part mula chapter 12 verse 33 hanggang chapter 15 verse 21, ay makikita na natin, ito na yung mismong Exodus o yung paglabas ng mga Israelita sa Ehipto hanggang sa sila ay tumawid dun sa Red Sea at natabunan ng nalunod sa dagat yung kanilang mga kaaway. And then mula chapter 15 verse 22 hanggang chapter 18 ay yung 3 months of journey nila sa disyerto kung saan sila ay pinakain ng Diyos, pinainom ng Diyos, pinatnubayan at ipinagtanggol laban sa kanilang mga kaaway. So that's chapters 1 to 18. Nakuha ninyo? Kaya ninyong ulitin sa katabi ninyo? Hindi natin gagawin yan. Yung second half naman
ay chapters 19 to 40, mahati din natin sa apat na bahagi. Yung chapters 19 hanggang 24, nandun na sila sa Mount Sinai, nung time na ito. Almost 1 year na nasa Mount Sinai sila. Actually, hanggang Leviticus, nasa Mount Sinai sila. Hanggang first 10 chapters ng Numbers ay nasa Mount Sinai sila. So yung four sections ng second half ng Exodus, yung una ay 19 to 24, nakipagtipan ng Diyos sa kanila, ibinigay ng Diyos yung kanyang mga utos sa kanila, yung 10 utos, and then yung Code of the Covenant. And then mula chapter 25 hanggang chapter 31, si Moises ay nasa bundok, 40 days, nakikipag-usap sa Diyos, at ibinigay ng Diyos yung mga utos niya kay Moises tungkol sa pagpapagawa ng tabernacle, yung mga furniture sa tabernacle, pati yung pag-consecration ng mga pari. And then, alam natin yung 32 to 34, yung pangatlong bahagi, nagkaroon ng aberya kasi sinira nila yung tipanan nila sa Diyos nung sila ay sumamba sa gintong baka. Pero kahit na sinira yon, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para maiayos at magkaroon ng covenant renewal. And then yung last part ng Exodus, 35 to 40, ay tungkol na sa paggawa nila ng tabernacle ayon sa pinapagawa ng Diyos at yung pagbaba ng presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng Israel. That's Exodus. In 3 minutes. That's the story ng Exodus. At kung alam natin yung story na yun, maintindihan natin kung bakit yung mga Israelita, they always look back to that story at nakikita nila na yun yung greatest act of redemption na ginawa sa kanila para sa kanila ng Diyos. Merong kahawig yung Exodus na yon. Later on sa history nila, naalala ninyo nung naging exile sila for 70 years sa Babylon, tapos ibinalik sila after 70 years. In a way, that's also Exodus, pero mini version ng Exodus. Pero yung greater counterpart or greater fulfillment nitong Exodus ay alam natin na walang iba, kundi yung pagliligtas na ginawa ni Kristo para sa atin. Yung salvation that Christ accomplished for us. Kaya kung pag-aaralan natin yung Exodus, tapos makita natin yung song na inawit nila sa Exodus 15, verse 2. Yung pagtawid nila sa dagat, nagkaroon sila ng malaking choir at nagkantahan sila. Tapos kinanta nila yung verse 2, sabi doon, "The Lord is my strength and my song. He has become my salvation." And that's also our song. Masabi din natin na si Yahweh ang ating tagapagligtas. Yung word na salvation ay galing sa Hebrew na Yeshua, na doon ang galing yung pangalan ng Panginoong Jesus. Pinangalanan siya sa Matthew 1:21, na ipapangalan sa kanya ay Jesus. Ibig sabihin ay ililigtas niya yung kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin, iniligtas sila ng Diyos dito sa Exodus, pero hindi pa pala talaga yon yung kaligtasan na iniintay nila. Kasi marami sa kanila. Diba, namatay doon sa desierto at hindi naman nila nasumpungan yung kapahingahan na inaalok sa kanila ng Diyos because of their unbelief. So yung Exodus story is looking forward to sa greater fulfillment ito, yung greater Exodus na kay Kristo. You remember yung time na si Jesus, sinama niya yung 3 disciples niya sa isang bundok at doon ay nagbagong anyo siya. Ito yung tinatawag na Mount of Transfiguration. Tapos, habang nandun si Jesus sa bundok, nagpakita sa kanya sina Moises at Elijah. Si Moises, nagpakita sa kanila. Tapos sabi dun sa Luke chapter 9, verse 30 at 31, biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Glorious. Pinag-usapan nila yung pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. So nakikinig sina Pedro sa usapan ni Jesus, ni Moses, and Elijah. At narinig nila, pinag-uusapan nila yung oras ng kamatayan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem.
So yung word na ginamit dito ay yung pagpanaw, yung kamatayan, ay originally, literally, departure. Na sa Greek ay Exodus. Ang pinag-uusapan nila ay yung Exodus ni Kristo na mangyayari sa Jerusalem. So yung pagliligtas ng Diyos dito sa Exodus ay isang pattern or shadow or type ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Si Kristo yung ating tunay at nakahihigit na Exodus. Nakita ninyo kung bakit mahalaga yung kwento ng Exodus para sa buhay natin ngayon? Because this is not just the story of Israel. Ito ay kwento ng pagliligtas ng Diyos sa atin. So para maintindihan natin, makita natin yung theological overview ng buong Exodus, meron po tayong 4 na tanong na sasagutin ngayon. Okay, unang tanong, bakit tayo iniligtas ng Diyos? Anong dahilan? Pangalawa, mula saan tayo iniligtas ng Diyos? Ano bang problema natin? Bakit tayo kailangan iligtas ng Diyos? Pangatlo, sa paanong paraan tayo iniligtas ng Diyos? At pang-4, para saan o para anong layunin, para saang layunin tayo iniligtas ng Diyos. Ready na kayo? Number 1. First question, bakit tayo iniligtas ng Diyos? Throughout the story ng Exodus, alam natin na nakafocus yung pagliligtas ng Diyos sa Israel. Right? Simula pa lang ng story, ay nakita na natin na yung mga Israelita, bagamat napunta sila sa Egypto during the time of Joseph, tapos 70 persons pa lang sila during that time. Pero for a period of 400 years, ay parami sila ng parami. Hanggang dumating yung time na natetreten na yung hari ng Egypt. Kasi marami na sila eh. Baka ma-overcome sila ng population ng Israel. So gumawa siya ng paraan para mabawasan sila. So yung mga ipapanganak ng mga lalaki ay pinapapatay niya. Pero simula pa lang, nililigtasan ng Diyos yung mga Israelita. Dahil ginamit niya yung mga midwives, nasa chapter 1 yung story, para hindi mapatay yung mga ipapanganak na lalaki. At isang ipinanganak na lalaki, ay ang pangalan ay Moises, na ginamit ng Diyos yung kanyang mga magulang para siya ay itago, tapos eventually siya ay nakuha ng anak ng Pharaoh at itinuring o inampon na kanyang anak. Pangalan ni Moises, ano ibig sabihin? Chapter 2 verse 10. Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Iniahon si Moises sa tubig. This is a preview ng gagawin ng Diyos na pagliligtas sa mga Israelita sa pagtawid nila dun sa dagat. Naiaahon ng Diyos yung mga Israelita mula sa dagat. So iniligtas ng Diyos, sila ng Diyos sa kamay ng mga Egyptians, and then nakita nila na natabunan ng tubig, nalunod sila lahat na matay, yung kanilang mga kaaway. So that's chapter 14. And then mabasa natin sa chapter 12 verses 40 to 41. After 400 years of slavery, finally, sila ay nakalabas na, malaya na sila sa pang-aalipin ng mga Egyptians. So yung focus ng story sa Israel, pagliligtas ng Diyos sa Israel. And if we are Christians, alam din natin na iniligtas tayo ng Diyos. We're saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And mahalagang tanong sa atin, bakit ka iniligtas ng Diyos? Ano yung basehan ng Diyos? Bakit ka iniligtas? Bakit maraming mga tao ang hindi naman ligtas? Maraming mga tao hanggang ngayon ay hindi naman sumasampalataya kay Kristo. Maraming tao ang itatapon sa impyerno at mararanasan yung judgment ng Panginoon. Pero bakit tayo mga Kristiyano ay iniligtas niya? Bakit Israel ang iniligtas niya? Bakit hindi Egypt? Bakit hindi yung ibang bansa? So paano natin sasagutin yung question na yun? Negatively, number 1, iniligtas tayo ng Diyos hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa ating sarili. Hindi dahil nakita ng Diyos, mas mababait itong mga ito, ay ililigtas ko. Hindi dahil nakita niya yung mga Israelites na they are more righteous, o meron silang potential na maging kagamit-gamit sa kingdom niya, or more deserving sila kaysa sa mga Egyptians. No. Iba sa simula pa lang, nung pumasok na sa eksena si Moises, tapos kinausap ni Moises yung hari ng Israel, hari ng Egypt, in behalf of God, in behalf of Israel, tapos lalo pa silang pinahirapan. Iba anong reaksyon ng mga Israelita? Nagreklamo sila.
nagreklamo sila kay Moises. And then pagdating sa chapter 32, naranasan na nila yung pagliligtas ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Sumamba sila sa gintong baka na pinagbabawal ng Diyos sa kanila na gawin. And si Moises, dapat ba siya na maging tagapagligtas ng Israel? No. Alam yung story, bago siya tumakas sa Egypt, tapos napunta sa Midian for 40 years, hanggang pagbalik niya ulit sa Egypt. Di ba, yun ay dahil pumatay siya ng isang Egyptian. Moses was a murderer. And si Aaron, deserving ba siya na maging high priest ng Israel? Di ba yung ordination sa kanya sa dulo ng Exodus ay nangyari pagkatapos na pangunahan niya yung worship service ng Israel, yung pagsamba nila sa golden calf. So, bumaba yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng Israel at pinarusahan ng Diyos yung Egypt, hindi dahil mas deserving yung Israel kaysa sa mga Egyptians. And also, ganun din tayo. Ano sabi sa Titus chapter 3 verse 5? He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Ang dahilan ay wala sa atin. Ang dahilan ay dahil sa Diyos. Dahil sa awa at katapatan ng Diyos. So ito yung pangalawang sagot. Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Dahil sa Diyos. Dahil sa sovereign grace ng Diyos. Sinabi ni Paul sa Romans chapter 9 na yung kaligtasan natin ay hindi nakadepende sa effort ng tao, kundi sa Diyos at sa awa niya. At ginamit niya na proof for that doctrine yung Exodus chapter 33 verse 19. Tingnan niyo yung Romans chapter 9 verses 15 to 16. Sabi dito ni Paul, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. And sabi niya, so then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. So yung kaligtasan natin ay hindi nakadepende sa effort natin. Hindi rin nakadepende sa desisyon natin na sumampalataya kay Kristo. Ito ay nakadepende sa awa ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa Israel. Ang Diyos ang pumili kay Jacob. Romans chapter 9 verse 13. Jacob I loved, but Esau I hated. Siya yung pumili kay Abraham mula sa pamilya niya na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Joshua chapter 24. And in the same way, naligtas tayo because of God's electing grace. Ephesians chapter 1 verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili niya na tayo upang maging Kanya. Bago ka pa ipanganak, bago ka pa gumawa ng mabuti, bago ka pa magdesisyon na sumampalataya kay Kristo, bago ka pa mag-serve sa ministry, pinili ka na ng Diyos. Naligtas tayo, hindi dahil sa sarili natin, but because of God's sovereign grace. Maliwanag din sa Exodus na iligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang covenant faithfulness. So yung story ng Exodus, ang nauna sa Exodus ay Genesis. Magkahiwalay na aklat sa Biblia, pero hindi magkahiwalay yung kwento. Kapag babasahin natin yung Hebrew na original nito, yung first word ng Exodus ay nagsisimula sa salitang end or at. Pero hindi natin ito makikita sa mga Bible translations natin. Nagpapakita lang yon na yung Exodus ay pagpapatuloy ng hindi patapos na kwento ng Genesis. Ano ba yung nasa dulo ng Genesis? Yung kamatayan ni Jose. At nung bago mamatay si Jose, ano yung sinabi niya sa mga kapatid niya? Genesis 50:24. Malapit na ako mamatay, pero huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupa yung ipinangako niya kina Abraham, Isaac, at Jacob. So andun yung confidence ni Joseph na yung mga promises ni God kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, tutuparin ng Diyos sa Exodus. At least partly, hindi pa lahat. Tinupad ba ng Diyos yung pangako niya? Exodus 2:24 to 25. Hirap na yung mga Israelita dahil sa pangalipin sa kanila. Dumaing na sila sa Diyos, Panginoon, tulungan niyo kami. And then ano sabi sa verse 24? Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham,
Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Inalala ng Diyos yung kanyang pangako kina Abraham. Hindi dahil nakalimutan ng Diyos for 400 years, kundi at that exact moment ay nagpasya ang Diyos na ipapakita sa kanila yung awa niya sa pagliligtas sa kanila. Kaya nagpakita yung Diyos kay Moises sa Exodus chapter 3, tapos nagpakilala siya kay Moises, ang sabi niya, I am the God of Abraham, I am the God of Jacob, I am the God of Isaac and Jacob. Hindi nakakalimutan Diyos. Niligtas sila dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Not because they were deserving, but because of God's faithful love. Pakinggan niyo yung awit nila sa Exodus 15, verse 13. Sa iyong katapatan, hesed, steadfast love, covenant faithfulness. Sa iyong katapatan, bayang mong tinubos ay inakay, tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. So yung story ng Exodus ay nagpapakita na tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Tapat ang Diyos na tutupad sa kanyang tipan kay Abraham. Sinabi niya kay Abraham sa Genesis 15, verses 13 to 14. Sinabi niya na mangyayari. Yun nangyari sa Exodus, kay Abraham pa lang. Nasabi niya sa Genesis 15:13 and 14, ngunit papausahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Yes, aalipinin sila doon, pero papausahan ng Diyos. At pag alis nila roon, ay marami silang kayamanang madadala. Mga alipin sila. Pero mga kayamanan yung daladala nila, paglabas nila sa Ehipto. Nangyari ba yung sinabi na yan ng Diyos? Yes. Exodus 12:36. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Tapat ang Diyos kapag nangako siya. Kahit na 400 years, 1,000 years yung lumipas, hindi nakakalimot ang Diyos. And we are saved. Naligtas tayo, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Diyos. Because of God's sovereign mercy, because of God's covenant faithfulness, kaya tayo naligtas. At kapag alam natin na yung basihan ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay wala sa atin, kundi solely ay nasa Diyos, ano yung pagmamalaki natin? Bakit hindi mag-overflow sa heart natin yung pagpupuri sa Diyos, yung thankfulness sa Panginoon? We're saved because of God's mercy. Kaya sabi sa 1 Corinthians 1:31, sabi ni Paul, let the one who boast, boast in the Lord. Siya lang yung may pagmamalaki natin. Sa heart natin, if we are Christians, alam naman natin eh. Alam naman natin kung anong ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. Pero kapag nakakalimutan natin, ano yung dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos? At kung nakakalimutan natin kung saan tayo iniligtas ng Diyos, kaya bumababa yung level ng thankfulness natin sa Panginoon. Kaya bumababa yung level ng pagkamangha natin sa sukdulang biyaya ng Diyos is because we forget maging yung sagot sa ikalawang tanong. Ano yung ikalawang tanong? Mula saan tayo iniligtas ng Diyos? Kapag ang tingin natin, maliit lang yung problema natin, mga maliit lang din yung magiging response natin. Kapag ikaw meron kang utang na 500 pesos, tapos binayaran ko yung pagkakautang mo, syempre, papasalamat kayo sa akin. Yeah? Pero maliit lang naman yung 500 pesos. Pero paano kung ang utang mo ay 1 million pesos? O paano kung ikaw ay nakagawa ng isang krimen na nararapat ka lang bitayin at parusahan ng kamatayan? Tapos merong gumawa ng paraan para ikaw ay makaligtas, makalaya sa lahat ng iyon. Di ba? Totally magbabago yung response mo dun sa tao na nakagawa ng solusyon na yon para sa iyo. And so, mahalaga na sagutin natin itong question na ito. Mula saan tayo iniligtas ng Diyos? Number 1, mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Mula saan iniligtas ng Diyos ang Israel? Kapag titingnan natin, on the surface ng story, so mayroon tayong special effects ngayon. Okay. Yeah.
Good. Nasaan na tayo? Second question. So mula saan iniligtas ng Diyos ang mga Israelita? So surface ng story, mula sa pagkakalipin nila sa Ehipto. Minsan nakita na iba na, okay, niligtas sila ng Diyos doon sa hindi magandang kalagayan nila. Merong oppression, merong injustice, merong mga abuses on the surface. Pero meron itong greater significance. Kung makita natin kung sino yung nire-represent ni Pharaoh sa story. Kung makita natin na yung pakikipaglaban ng Diyos, yung pakikipaglaban dito ay hindi lang between Moses and Pharaoh. Kung makita natin na ito'y pakikipaglaban ng Diyos kay Pharaoh na nire-represent niya yung ahas na naging dahilan si Satanas mismo kung paano nahulog sa kasalanan yung mga tao at simula nun ay naalipin tayo ng kasalanan. Napailalim tayo sa paghahari ni Satanas. If we know yung greater significance ng story na yon, makita natin na on a deeper level, na isang Diyos na iligtas ang mga Israelita sa pagkakaalipin nila sa kasalanan. Sila ay sanay sa klase ng pumumuhay sa Egypt. Iba kaya nung sila ay nagutom paglabas nila sa Egypt, tapos nasa disyerto na sila, tapos wala silang makain, nagreklamo sila kay Moises. Tapos sinabi nila na, mainam pa sa Egypt, masarap na karne at tinapay yung kinakain namin doon. Parang nilabas na sila sa Egypto. Pero yung desire nila for Egypt ay nandun pa rin. And then yung pagsamba nila doon sa golden calf, iba kayo nagtataka, bakit sa dinami-dami ng pwedeng itsura na gawin, bakit baka yung ginawa nila na image doon sa gold? Dahil yun yung nakasanayan nila na pagsamba sa Egypto. Bakit yun naisip nila? Pinagbabawal yun ng Diyos. Because yun yung nasa heart nila. Yung Egypt, yung nasa puso nila. So sa story ng Exodus, hindi lang si Pharaoh, yung matigas yung puso, pati yung mga Israelita. And kung ma-realize natin na tayo rin, matigas yung puso natin dahil sa kasalanan. Kung ma-realize natin na tayo, before we are saved by Christ, tayo ay alipin ng kasalanan, hindi ba magbabago yung tingin natin sa pagliligtas na ginawa sa atin ng Diyos? Iniligtas tayo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Malaking problema ba yung kasalanan? Yes. Pero alam niyo, mayroon pang mas malaking problema sa kasalanan ng tao. Ito yung pangalawang sagot. Iniligtas tayo mula sa poot ng Diyos. Mula sa poot ng Diyos. Wala sanang problema kung hahayaan lang ng Diyos yung kasalanan natin. Pero hindi hahayaan ng Diyos yung pagmamatigas ni Pharaoh laban sa kanya. Yung sunod-sunod na salot na pinadala niya sa Egypt, yung Nile River, naging dugo, yung mga palaka, mga niknik, mga langaw, pagkamatay ng mga hayop nila, mga pigsa, malalakas na ulan ng yelo, mga balang, yung kadiliman, yung pagkamatay ng mga panganay na hayop at mga tao, lahat yon ay acts of God's judgment. Yon ay deklarasyon ng Diyos ng pakikipagdigma niya sa mga Diyos-Diyosan nila. Yon ay parusa ng Diyos sa mga Egyptians na sumasamba hindi sa tunay na Diyos. Mga Egyptians lang ba yung deserving of God's judgment? Di ba yung mga Israelita rin ay equally deserving na tupukin ng nagliliyab na galit ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo nila? Nung sumamba sila sa golden calf, si Moises nandun kasama si Yahweh sa bundok. Tapos ang sabi ni Yahweh kay Moises, sabi niya sa chapter 32, verse 10, hayaan mong lipulin ko sila, that I may consume them. Kaya natatakot yung mga Israelita. Nung nakita nila dun sa bundok, yung usok, yung nagliliyab na apoy, nakita nila, narinig nila yung boses ng Diyos. Di ba nanginginig sila sa takot? Tapos nung na-receive nila yung 10 Commandments, sabi nila kay Moises, sa Exodus 20, na huwag mong hayaan ng Diyos magsalita sa amin. Ikaw na lang magsalita sa amin. Dahil kung yung Diyos yung magsasalita sa amin, tiyak na mamamatay kami. Alam nila na they were deserving of God's judgment. And tayo, outside of Christ, dahil sa kasalanan, tayo ay nasa ilalim ng puot o matinding galit ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 3, we were children of wrath. Kung hindi dahil kay Kristo,
mananatili tayo na nasa ilalim ng poot ng Diyos. John chapter 3, verse 36. Kapag titingnan mo yung sunod-sunod na salot sa Ehipto, terrible yung pagpaparusa ng Diyos. Pero yon ay preview pa lang. Yon ay patikim pa lang sa hatol na sasapitin ng mga tao na hanggang ngayon ay wala kay Kristo. That's why we plead with you na matagal nang umattend sa church, nakikinig ng mga sermons. Nakikinig niyo yung gospel. Pero if you remain outside of Christ, grabe, yung sasapitin ninyo na parusa galing sa Diyos. The worst is yet to come. If you're outside of Christ, dapat matakot ka. Dapat matakot ka. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, wala tayong katatakutan. Dahil alam natin na yung hatol na yon ng Diyos ay inako na ni Kristo para sa atin. At kung pinalaya na tayo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, pinalaya na tayo mula sa galit ng Diyos, di ba, bakit i-desire pa rin natin yung desire ng mga Israelita na doon na lang, okay pa sa Egypt, buti pa sa Egypt, bumalik na lang tayo sa Egypt. Bakit natin nanaisin na bumalik tayo sa dati nating buhay? Kung alam natin na yung buhay natin kay Kristo ay higit na mabuti. Even with all the sufferings na experience natin ngayon, bakit tayo magreklamo sa Diyos? If we're suffering a lot, bakit tayo magreklamo sa Diyos kapag meron tayong mga sakit na hanggang ngayon ay hindi gumagaling? Bakit tayo magreklamo sa Diyos kung hanggang ngayon ay meron tayong mga problema na hindi pa nasusolusyonan? Kung alam natin na we deserve worse. We deserve hell. Na anumang suffering na naranasan natin ngayon ay higit na maliit kung ikukumpara sa apoy ng impyerno. Bakit tayo magreklamo? Nung nagreklamo yung mga Israelita dahil nagutom sila, yung reklamo nila ay laban kay Yahweh. Sabi sa Exodus chapter 16, verses 7 to 8. And sabi sa verse 6, nagreklamo sila kasi nakakalimutan nila na si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Hindi ba ganun nangyayari? When we fail to remember the gospel of the Lord Jesus Christ, kapag nakakalimutan natin na iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa puot ng Diyos, kapag nakakalimutan natin na we are not deserving ng buhay na meron tayo ngayon, nagreklamo tayo. Humihina yung tiwala natin sa Panginoon. So mula saan tayo iniligtas ng Diyos? Mula sa pagkakalipin sa kasalanan at mula sa puot ng Diyos. Third question. Sa paanong paraan tayo iniligtas ng Diyos? Paano nangyari yun? Number 1. First answer. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa paghatol. Paghatol. We are saved by God's sovereign power in judgment. Walang makakapigil sa Diyos na gawin kung ano yung dapat gawin to save us. So yung pinadala ng Diyos ng mga salot sa Ehipto ay hindi lang parusa sa kanilang mga kasalanan. Ito rin ay paghatol ng Diyos sa pang-aalipin na ginagawa nila sa kanyang bayan. At ito rin yung paraan ng Diyos para payagan na ng hari na umalis at palayain na sila. Yung judgment ng Diyos sa Egypt ay paraan ng Diyos para iligtas ang Israel. May kakayahan ba yung mga Israelites na lumaban sa kanilang mga kaaway? Di ba nung lumabas na sila sa Egypt, tapos wala silang daraanan kasi sa harap nila isang malaking dagat, tapos nakita nila yung malaking army ng mga Egyptians, di ba natakot sila? Kasi alam nila na they were powerless para ipagtanggol yung sarili nila. Pero sinabi ni Moises sa kanila, pinapasabi ng Diyos, Exodus 14:13 to 14, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Wala kayong gagawin. Titingnan lang ninyo kung anong gagawin ng Diyos. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Relax lang kayo. So nung nasa Red Sea na sila, sa utos ni Yahweh, di ba, itinaas ni Moises yung kanyang tungkod, tapos nahati yung dagat, tapos nakatawid sila sa tuyong lupa. Pagtawid nila, lumulusob naman yung mga kaaway nila,
ng mga Egyptians na yung nandun sa dagat, itinaas ulit ni Moises yung kanyang tungkod, tapos bumalik yung mga tubig sa dagat, nalunod yung kanilang mga kaaway. Namatay lahat, walang natira kahit isa. So yung tungkod na hawak ng kamay ni Moises, ano yun? Yun ay sagisag ng kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa kanila. Mula pa sa simula doon sa Egypt. Diba nung ginawang yung tungkod na yun, ginagamit para magpadala ng salot ang Diyos sa mga Egyptians. Hanggang nung nakalabas na sila, nung nakikipagdigma sila laban sa mga Amalekites na nakataas yung kamay ni Moises, yun ay sagisag ng tagumpay o kapangyarihan ng Diyos para bigyan sila ng tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. So paano sila iniligtas ng Diyos? Hinatulan ng Diyos yung kanilang mga kaaway. Yung Egypt, yung kaaway ng Israel, kaaway ng Diyos, yun ang aalipin sa kanila. Paano tayo iniligtas ng Diyos? Sa pamamagitan ng paghatol na iginawad ni Kristo, hindi sa atin, kundi kay Kristo. Kay Kristo na hindi naman karapat dapat parusahan ng Diyos, pero inako niya yung bagsik ng galit ng Diyos. Si Kristo yung hinampas. Alala niyo yung story na wala silang mainom? Tapos hinampas ng tungkod ni Moises yung bato na bumulwak yung tubig at sinabi ng Diyos na siya yung nasa likod ng bato na yon. And Christ is that rock. Siya yung bato na hinampas ng tungkod ng hatol ng Diyos para bumulwak yung tubig ng kaligtasan para sa atin. At nung nakapako si Kristo sa krus, nilunod siya ng dagat ng poot ng Diyos. Namatay siya, inilibing sa ilalim ng poot ng Diyos at muling nabuhay sa ikatlong araw. So, ibig sabihin, dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nagtagumpay ang Diyos laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, laban sa gawa ng kaaway. Colossians chapter 2 verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So nung namatay si Kristo sa krus, inako niya yung hatol ng Diyos na para sa atin. So ibig sabihin, si Kristo lang yung sapat na mediator and substitute for us. Ito yung pangalawang sagot dun sa tanong. Sa paanong paraan tayo iniligtas ng Diyos? Sa pamamagitan ng itinakdang tagapamagitan at kahalili ng Diyos. Sa Exodus, sino yung itinakdang tagapamagitan ng Israel sa Diyos? Si Moises. Nung sumamba sila sa gintong baka, sino yung nakiusap sa Diyos para hindi sila parusahan? Si Moises. Sino yung humiling sa Diyos para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan? Para samahan sila sa paglalakbay nila sa disyerto? Si Moises. And then sa Exodus 32 verses 31 to 32, inoffer pa ni Moises yung sarili niya para hindi sila maparusahan. Kung pwedeng ako na lang ang parusahan mo. Hindi tinanggap ng Diyos yung offer, yung suggestion ni Moises. Bakit? Moses was not a perfect mediator and substitute. Naalala niyo yung Passover story? Magpapadala yung Diyos ng salot para patayin yung lahat ng mga panganay sa Egypt. Hindi exempted yung mga Israelites. Kapag hindi nila gagawin yung itinakdang paraan ng Diyos, yung mga panganay ng mga Israelita ay mamamatay. Paano sila mabubuhay? Kailangan merong Passover lamb. Yung tupa na 1 taong gulang pa lang without blemish. Papatayin. Yung dugo ng tupa na yon, ipapahid dun sa hamba ng pintuan nila. Tapos yung buong pamilya nila ay papasok dun sa loob ng bahay habang dumarating yung anghel ng Diyos na papatay sa lahat ng panganay sa Ehipto at lahat ng bahay na mayroong nakapahid na dugo sa kanilang pintuan ay maliligtas sa pagpatay sa mga panganay. They were saved, not because they were more righteous than Egypt. They were saved by the blood of the Lamb. Hindi ba napakalinaw
na ito ay nagtuturo sa atin na tayo rin. We are saved by the blood of Jesus. He's the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya yung ating perfect mediator and substitute. Dahil siya lang yung walang kapintasan. Si Moises, may kapintasan. Si Moises, mamamatay tao. Si Moises, mainitin ang ulo. Si Moises, hindi siya perfectly obedient. Pero si Kristo lang yung perfectly obedient sa Panginoon. Pero kahit na perfectly obedient si Moises, dahil siya ay tao lang, he cannot possibly bear yung fullness of the wrath of God na deserving yung mga Israelita. Si Kristo lang yung makakagawa noon dahil siya ay tunay na tao at katulad natin, siya ay tunay na Diyos at sapat na handog para sa kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Sinabi ni Paul sa Romans 3:25, dahil sa dugo ni Kristo, kaya nagkaroon ng propitiation. Ibig sabihin, napawi ang galit ng Diyos, napawi ang pot ng Diyos. And si Kristo yung mercy seat na nasa ibabaw ng Ark of the Covenant. Naalala niyo sa Exodus 25, yung Ark of the Covenant, merong mercy seat doon, tapos papahiran niyo ng dugo. Dahil walang sino mang pwedeng pumasok doon sa most holy place sa tabernacle. Yung high priest lang during the Day of Atonement, once a year. Pero nung namatay si Kristo, nung nalagutan siya ng hininga, yung tabing na yun sa templo na nagse-separate sa most holy place, saka dun sa holy place, ay nawara mula taas hanggang ibaba. At nagsasabi na because of the blood of Christ, the access is now wide open. Paano tayo makakapasok doon? When we receive the sacrifice of Christ on our behalf as our substitute. Paano natin tatanggapin yon? By faith. By faith alone. In Christ alone. Siya yung ating perfect mediator, our great high priest, and our substitute. Wala tayong ibang dapat gawin. The only response para matanggap natin yung kaligtasan na inaalok ng Diyos through Christ is to receive Him. Ibig sabihin, tatanggapin natin siya bilang kaligtasan, bilang kasapatan para tayo ay maligtas sa parusa ng Diyos. Hebrews 11:23, by faith, itinago si Moises ng mga magulang niya nung siya ipanganak. Kaya siya naligtas. By faith, tinanggihan ni Moises yung pagiging anak ng prinsesa ng Egypt at yung kayamanan ng Egypt at pinili niyang mapabilang sa mga alipin. Verses 24-26. By faith sa salita ng Diyos, verse 28, ang mga Israelita ay nagpatay ng tupa, ipinahid ang dugo nito sa pintuan nila at hindi lumabas ng bahay habang paparating ang hatol ng Diyos. By faith, verse 29, tumawid ang mga Israelita sa dagat at naligtas laban sa kanilang mga kaaway. Wala silang ginawa para maligtas sila. They just believe na totoo yung salita ng Diyos at gagawin ng Diyos kung ano yung ipinangako niya na gagawin niya. So yung pananampalataya natin, hindi natin kontribusyon o ambag sa kaligtasan natin. Yon ay ginawa ni Kristo lamang para sa atin. So, nakita ninyo kung bakit mahalaga na palagi nating inaalala yung salvation that Christ accomplished for us? Para maalala natin na wala tayong naiambag doon sa kaligtasan na yung kahit piso. Kahit na yung offering na ibinibigay natin, magbibigay tayo ng offering mamaya, hindi yung contribution, hindi yung bayad sa pagkakautang natin. We cannot possibly repay yung ginawa ni Christ for us. Sa preaching of the Word, sa singing of the Word, sa praying of the Word, sa assurance of pardon, di ba narinig natin palagi, paulit-ulit, yung ginawa ni Kristo sa atin. At mamaya, magsasalo-salo tayo sa Lord's Supper. Bakit natin ito ginagawa? Sabi ni Christ, do this in remembrance of me. At kapag ginagawa natin ito, anong ginagawa natin? We proclaim the Lord's death until He comes. Diba kapag nagtataka yung mga anak natin, bakit hindi kami nakakakain, nakakainom? Pinapaliwanag natin yung ginawa ni Kristo at dapat nilang tanggapin by faith in His name. Alala niyo yung Passover? Na hindi lang minsanan nilang ginawa, kundi sabi ng Diyos, every year gagawin ninyo. Magsasalo-salo kayo, lilitsyon ninyo yung tupa, pagsasaluhan ninyo isang pamilya, tapos kapag yung anak ninyo magtanong, Mami, Daddy,
Bakit ba natin ito ginagawa? Sasabihin niyo sa kanila, yung kwento ng pagliligtas ng Diyos sa Ehipto. How do we respond sa salvation that Christ accomplished for us? We receive Christ by faith. We remember paulit-ulit na inaalala natin yung ginawa ni Kristo. And we rehearse, we proclaim yung message na yun sa mga anak natin, sa mga kasama natin sa church, sa mga dinidisiplina natin, sa mga kamag-anak natin na unbelievers. We tell them the story of God's salvation in Christ. Last question. Para saan tayo iniligtas ng Diyos? To what end? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa awa at katapatan ng Diyos. Mula saan tayo iniligtas ng Diyos? Mula sa kasalanan, mula sa puot ng Diyos. Sa paanong paraan tayo iniligtas ng Diyos? Sa pamamagitan ng pag-ako ni Kristo sa hatol na narapat sa atin bilang ating mediator and substitute. And last question, para saan tayo iniligtas ng Diyos? I will give 3 answers. Number 1, para sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Kaya mayroong chapters 19 to 40. Yung Exodus hindi lang hanggang chapter 18. This is not just about yung spectacular salvation na inaccomplish ng Diyos para sa kanila. Yung salvation na yon is not the end. It's a means to an end. At malinaw yung makikita dito sa, nung nandun na sila sa Mount Sinai. Nasusunod sila sa Diyos dahil nakita nila kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Yung introduction sa 10 Commandments, ano nakalagay sa Exodus 20 verse 2? Bakit nila susundin yung 10 utos na yon? Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. So yung pagsunod nila sa mga utos ng Diyos ay hindi paraan para sila ay maligtas. Mayroong mistaken assumption yung mga ibang mga Kristiyano na yung kaligtasan sa Old Testament ay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. No! Read the story of Exodus. Yung mga utos ng Diyos ay ibinigay sa kanila, hindi para kapag sumunod sila ay maliligtas sila. Ibinigay sa kanila yon dahil iniligtas na sila ng Diyos. Yung pagsunod sa mga utos ng Diyos ay resulta o tugon sa pagliligtas na ginawa ng Diyos at hindi dahilan o basihan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Bago ba iligtas ng Diyos yung mga Israelita, obligado na sila na sumunod sa Diyos? Yes or no? Yes. Dahil ang Diyos yung creator, siya yung pinakamataas na authority, hindi lang mga Israelita ang obligado na sumunod sa Diyos. Pati si Pharaoh. Dapat sumunod siya sa Diyos, pero nagmamatigas siya. Yung mga Israelita dapat ngayong sumunod sa Diyos for double reasons. Hindi lang dahil sila inilikha ng Diyos, kundi another motivation dahil sila ay nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. And makita natin yung ending ng Exodus. Diba kaya yung ending? Exodus 39:42, pinapagawa sa kanila yung tabernacle. Lahat ng ito ay ginawa ng mga Israelita ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ginawa ni Moises, chapter 40, verse 16, ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Because the goal of Exodus is their obedience. Pero alam natin siyempre sa pagkapatuloy ng kwento ng Old Testament na kasaysayan ng Israel, hindi perfectly obedient yung Israel. Maging si Moises ay hindi perfectly obedient. Kaya nga kailangan maparito ang Panginoong Jesucristo. Siya yung tumupad ng lahat ng utos ng Diyos at ang layunin ng Diyos. Remember Matthew 5-7? Di ba ang tawag doon ay Sermon on the Mount? Para siyang si Moises, the greater Moses, na nagbibigay ng mga utos ng Diyos. At sinasabi sa atin na naparito siya para tuparin yung utos ng Diyos. Naparito siya para ipaalala sa atin ang mga tagasunod ni Kristo na kailangan din nating tuparin at sundin ang mga utos ng Diyos. Kaya kailangan ituro natin sa bawat isa in discipleship.
What's the Great Commission? Teaching them to obey everything I have commanded you. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Magdi-disciple tayo. Didisiplinahin natin yung mga kailangan disiplinahin at hindi sumusunod sa pinapagawa ng Diyos. At hindi lang para gawin nila kung ano yung dapat gawin. Ipapaalala natin kung bakit ginagawa natin yung pagsunod sa Diyos. Ano yung motivation? Hindi para makuha natin yung pagliligtas ng Diyos, kundi dahil iniligtas na tayo ng Diyos. And that's why we remove yung mga members na hindi na nagpapakita sa church, yung mga members na kahit ilang beses mong sinasabihan at hindi sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, because you're acting like someone na hindi naranasan yung pagliligtas ng Diyos. If you're saved by grace alone, through faith alone, you will walk in obedience. Not perfect obedience, pero nagpapatuloy na pagsunod sa Diyos. Pangalawang sagot, para sa pagsamba sa Kanya lamang. Para sa pagsamba sa Kanya lamang. Anong layunin ng Diyos? Bakit kinaawa ng Israel at pinatigas naman yung puso ni Pharaoh? Paulit-ulit, that my name might be proclaimed in all the earth. Exodus chapter 9 verse 16. Para may pakilala ang sarili niya na siya si Yahweh at makapangyarihan sa lahat. Exodus 14, 4 and 18. Ano yung layunin? Bakit ilalabas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto? That they may serve me, that they may worship me. Paulit-ulit din yan. Para kilalanin ng lahat na wala ng ibang Diyos maliban kay Yahweh. Sabi niya sa Exodus 12:12, on all the gods of Egypt, I will execute judgments. I am Yahweh. Gusto ng Diyos na wala tayong ibang sasambahin maliban sa Kanya. Dahil katulad ng inawit natin kanina, walang ibang Diyos na katulad ng Diyos. Exodus 15:11. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders. Diba kaya nga yung unang 4 na utos? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Huwag kayong gagawa ng imahen para sambahin. Huwag kayong lalapastanganin ang pangalan ni Yahweh. At igalang ninyo ang araw ng Sabat bilang araw ng pamamahinga at pagsamba sa Diyos. Kaya pinagutos sa kanila yung Sabat. Hindi lang para magpahinga sila sa trabaho, kundi para sila ay ilaan nila yung araw na yon bilang pagsamba sa Diyos. Kaya nagalit siya nung sumamba sila sa gintong baka. Dahil ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa kanila, in fact, ang layunin ng Diyos sa lahat ng ginagawa niya is for the glory of His name. At yan din yung layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin, so that we might be worshipers of God. Kaya, paano ka maniniwala sa mga Kristiyano na sinasabing Kristiyano sila, ligtas sila, sasabihin nila kapag namatay sila, sa langit sila pupunta, pero hindi naman sila sumasama sa church sa pagsamba. They were not true Christians. They don't have a desire to worship God. They were not saved if they don't have any desire to worship God. At yun yung layunin ng lahat ng ginagawa natin. We do everything for His glory. Yun yung dahilan bakit tayo nag-gather as a church. Bakit tayo maawit sa Panginoon? Why we do ministry? Why we evangelize? Why we give? It's all for the glory of His name. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Hawik yung verse na yan sa 1 Peter, sa Exodus 19:5-6. You shall be my treasured possession among all peoples. You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Bilang kingdom of priests, bilang holy nation, anong pinagkaiba nila sa ibang bansa? Ang pinagkaiba nila ay sumasamba sila sa Diyos. That's why when we gather every Sunday, bumubukod tayo sa mga tao sa mundong ito. We gather as a holy nation. We are distinct people dahil sumasamba tayo kay Yahweh. Pero alam natin na ang gusto ng Diyos, yes, gusto ng Diyos sumamba tayo sa Kanya. Pero ginagawa din ito ng Diyos dahil He is committed to doing us good. He is committed to give us yung highest joy.
Alam ng Diyos na walang ibang makapagsasatisfy sa puso natin maliban sa Kanya, maliban sa pagsamba sa Kanya, maliban sa presensya ng Diyos. And that's number 3. Para saan tayo iniligtas ng Diyos? Para makasama siya ng walang hanggan. And this is the heart of God's covenant with Israel. Exodus 6 verse 7. I will take you to be my people and I will be your God. Ito rin yung essence ng new covenant. Jeremiah 32 verse 28. They shall be my people and I will be their God. Consistent ang Diyos sa kanyang covenant mula simula hanggang ngayon. Nang gusto ng Diyos na nakita natin sa pagpapatayo ng tabernacle, ano sabi niya? That I may dwell in their midst. Gusto ng Diyos na manirahan sa kalagitnaan nila. Gusto ng Diyos, di ba yung ending ng Exodus? Bumaba yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan nila. The glory of the Yahweh filled the tabernacle. Chapter 40, verse 34 to 35. Para ipaalala sa kanila, buong paglalakbay nila, buong buhay nila, sasamahan sila ni Yahweh. At ito yung dahilan bakit naparito yung Panginoong Jesus. God, the Word was made flesh and dwelt among us. Nakasama natin ang Diyos dahil nasa atin si Kristo. Naparito si Kristo, nung namatay siya, muling nabuhay, umakyat siya pabalik sa langit, pero bumaba yung Holy Spirit. And we become temples of the Holy Spirit. Bilang mga Kristiyano, bilang isang church, nasa atin yung presensya ng Diyos. Kaya mapangahawakan natin yung promise ni Christ. Di ba, bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa mga disciples niya, I will be with you always to the end of the age. Bakit? Because God is committed to do everything for His glory and our good. For His greater glory and our eternal joy. Hindi magkahiwalay yung dalawang iyon sa layunin ng Diyos. So yung buong story ng Exodus ay nagpapaalala sa atin na sa puso ng Diyos, pinakahangad ng puso ng Diyos ay luwalhatiin yung kanyang pangalan at masiyahan tayo sa kanyang presensya forevermore. This must also be the desires of our hearts. So yung buong Exodus ay nagpapaalala sa atin na hindi lang ito kwento ng Israel. Ito rin ay kwento ng buhay ng bawat isa sa atin na nakay Kristo. At bago ito maging kwento ng buhay natin, dapat alalahanin natin na ito ay kwento ni Jesus. Ang tunay at nakahihigit na Exodus. Siya yung tunay at nakahihigit na Moises. Siya yung tunay at nakahihigit na panganay na anak ng Diyos. Siya yung tunay at nakahihigit na Passover lamb. Siya yung tunay at nakahihigit na tinapay at tubig. Siya yung tunay at nakahihigit na propeta, pari at hari. Siya yung tunay at nakahihigit na tabernacle. Siya yung tunay at nakahihigit sa lahat. Si Kristo ang lahat-lahat para sa atin. So as we close yung book of Exodus, mahalagang tanungin natin yung sarili natin, is this your story? Masabi ba natin na this is my story, this is my song, the Lord is my salvation? If you're still outside of Christ, this is not your story. This will not be the ending of your story. But if you are in Christ, this is your story. Malaya ka na, iniligtas ka na, tinubos ka na ni Kristo. And if you are in Christ, bakit nandun pa rin yung hangarin sa puso natin na bumalik sa Ehipto? Bakit naiinggit pa rin tayo sa mga tao na wala kay Kristo? Dapat nating ipaalala sa bawat isa na wala nang ibang makapagbibigay sa atin ng kasapatan, kagalakan, at kapahingahan sa puso natin, maliban sa Diyos na nagpapakilala sa atin through the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Let's pray. And so, Father, as we come to your table,
Patuloy na ipaalala mo sa amin our neediness. We need your grace and mercy. We need your salvation. At nawa sa pamagitan nito, maalala namin your sufficiency. Na yung ginawa ni Kristo ay sapat para sa amin. Masumpungan mo nawa ang bawat isa sa amin na may pananampalataya at tumutugon ng may pasasalamat at andun yung katiyakan that you're a faithful God and you're always true to your word. Thank you, Father. This is our prayer. In Jesus' name, amen.